It's just me not liking to share too much information about my politics point of view. Alam mo kasi ang dami-daming tao ngayon na parang puro na lang hate yung laman ng heart nila. Ah, um, Alam niyo yung feeling na parang naghahanap na lang sila ng aatakihin sa social media, kaiinisan, ah, mga naiisip, yung mga gusto nilang, like kunyari, may yung candidate nila, hindi yung tugma sa candidate mo. Hindi nahahanapan, talagang hahanap sila. Minsan may mga ganong tao, talagang hahanapan kanila ng butas or hahanap sila na makakaaway lang para lang maidikdik sa iba na mali yung paniniwala nila, mali yung point of view ng iba, um, at yung candidate nila is ayun yung tama. So, I don't know kung ilang years na, but I think uh, yung last election pa, before last election pa ako, hindi na talaga ako share ng kung sino yung candidate ko. Sometimes kahit si hubby hindi na niya alam kung sino yung mga iboboto ko. Um, I keep it to myself kasi hindi naman talaga necessary, hindi naman talaga necessary na i-share yung mga ganong information sa social media. Wala akong masamang tinapay sa mga taong gumagawa nun na it's just that it's my preference. May mga may mga tao kasi talaga na kahit anong explain mo kung bakit ayun yung perspective mo or ayun yung candidate mo, they won't get it. As simple as that, they won't get it. Meron silang superiority complex na they keep wanting to tell you na yung paniniwala mo at yung belief system mo or yung candidate mo is wrong for you. And you have to change that. Hmm, basta simpleng ganun lang. Yung para bang, for me kasi ganito yan. Iba-iba kasi yung tao, iba-iba yung pinanggalingan, iba-iba yung status in financial status or status nila sa life, iba-iba yung mga experiences. So, iba-iba yung religion, iba-iba yung perspective. So, hindi mo pwede masabi na ito yung tingin mong 6 is tama sa 9 niya, mali sa 9 niya. So, hindi ako fan, and it's my personality that I hate being questioned about my decision making or my choices in life. Ayoko talagang kino-question yung mga belief system ko or mga paniniwala ko. Kasi parang 'pag kino-question mo yung paniniwala ko, parang sinasabi mo sa akin na lahat ng yon mali. Kung saan pinanghuhugutan, kung ano yung mga hmm, alam mo yun, lahat ng experiences na nag-build doon sa perspective na yun, parang sinasabi mo mali and sinasabi mo na yung perspective mo is mas tama and yung knowledge mo. Actually guys, may nakita pa nga ako na lawyer, sa social media kasi nag-o-observe lang ako. Even though I want to talagang ilang years na yan, talagang pinipigil ko yung sarili ko. So ayun, puno na nga yung storage kaya kailangan na natin tapusin agad 'to. May nakita kasi akong lawyer na nag-post na ganito yung stand niya. Then sobrang binembang siya ng mga against dun sa mga paniniwala niya. Sa isip-isip ko, lawyer na yun, 'di ba? Lawyer na yun, parang do you think hindi ba sila maalam sa batas? Pero kasi whatever it is, 'di ba? Kung ano naman kahit whether nag-aral pa 'yan, whether hindi yan nag-aral, telling someone that your perspective or your belief system or your knowledge is better than anybody, parang it's a no-no. Kasi parang ang superior naman ng personality mo. Parang mapang-apak ka naman at parang ang immature mo naman to handle those kinds of differences. Ang dami kasing mga tao na hindi marunong mag-handle ng differences. As in, para bang ikamamatay nila kapag iba yung side or yung belief ng iba or yung perspective ng iba.
na para bang gusto nilang ipagpilitan na ako lang yung magaling, ako lang nakakaalam ng tama, 'di ba? Or my perspective is better than yours. So, ayun, 'di ba? So, hindi talaga ako nagshi-share. As much as possible, I'll keep it to myself because I don't really like being questioned about my decision making or how it is for me. Because hindi naman lahat ng tao open-minded. Hindi naman lahat ng tao is maiintindihan lahat ng kung paano mo alam. Pero hindi rin naman kasi ako against sa mga nagshi-share. It's just that ako lang 'to, ayoko lang. Siguro pero hindi natin alam sa future, 'di ba? Malay mo magbago at ipaglaban ko talaga ang mga paniniwala ko. To the point na parang makikipagdebate pa ako sa iba. But, ah, as of now, hindi. Hindi ko nakikita yung sarili ko na kailangan ko mag-share, at ipaliwanag sa iba kung bakit ito yung ito yung mga candidate ko, ito yung ito yung thinking ko about politics, kahit or sa religion. Sometimes naman kasi sa pagiging Christian ko, I don't exist my belief, my spiritual stand ko sa maraming bagay, ay sa spiritual life ko. It's just that when I share something on social media, I don't exist, 'di ba? Ayun yung belief ko. So, hindi naman porket magkaiba tayo ng belief and kailangan sarilinin ko na lang din. Sometimes it's just the generosity of my heart that my mouth speaks. So, 'di ba nagbura pa ako ng mga files para lang matuloy talaga 'to. So ayun nga guys, wag kayong masyadong magpadala sa init ng emosyon niyo at makipagtalo sa mga tao sa social media regarding sa political stand niyo. Hindi niyo obligasyon na mag-explain sa ibang tao kung bakit ayan yung belief system niyo or ayan yung candidate niyo or why you support some candidate or what or not. Hindi naman ibig sabihin na ayan yung candidate mo ngayon is hindi na yan magbabago. And hindi naman ibig sabihin na dahil ganyan yung candidate mo, against ka na sa kabila. It shouldn't be that way. It's just that sometimes we have to learn to accept that we are different people. We are different from each other, from the color of the hair, color of the skin, and we have to respect the perspective of other individuals na hindi sa lahat ng oras kung ano yung belief system mo, ayun lang yung tama. Sometimes it's enough na ini-express mo lang siya. Pero hindi mo kailangan mawalan ng kaibigan sa social media because that's too much. It's immaturity, 'di ba? Kung hindi mo kayang tanggapin yung isang tao sa paniniwala niya, as long as hindi siya nakikipag-away, wala siyang sinasabing masama, hindi ka niya tinitira sa perspective mo, hindi rin naman siguro magandang bagay na magkasira yung kahit anong relasyon ng dahil lang sa politics stand or sa political stand, 'di ba? Kasi ang isang characteristic dapat na meron ng isang tao is ayun yung kaya niyang rumespeto ng kahit anong differences. Because kahit naman magpakita ka diyan ng rage mo, ah, as in magwala ka diyan or mag-away ka diyan, that's not the right way for you to change someone's perspective or someone's belief, 'di ba? Hindi mo naman mapapabago yung isang tao ng dahil lang sa duduro-duruin siya or ipo-point mo sa kanya kung ano yung mali niya. That's not how it should work. Ingay na driver. That's not how it should work. Kailangan marunong tayong tumanggap ng stand ng iba at kung ano yung perspective nila. Because that's more than being human, having human decency. Di ba? Respect. So yun guys, ang dami ko na sinabi. Nagwagad lang to sa mga tanong mo. And hindi totoong takot ako na may makaaway sa social media. Anybody can unfriend me anytime.
I don't care. Hindi ako takot mawalan ng friends. It's just that may mga bagay na hindi na dapat pinapatulan at binibigyan ng atensyon. And yung nangyayari ngayon sa politics, unless your voice can make a change or can make a person's perspective change, pero kung hindi, what is the sense na mag-away ka sa social media? Diba? What is the sense of attacking your friends because of different perspective? Kesa, di ba, huminga ka, kumalma ka, and mag-pray ka, and remembering that God is in the throne and He knows everything. Hindi rin naman din masama na kumalma paminsan-minsan and remembering the grace of God and God's sovereignty na whatever happens, He allows. And siya pa rin naman talaga ang nakakaalam ng lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. And knowing that, it's like trusting that whatever happens, He is in control. Ayun lang. So, iwasan na magpaka-stress. Oh my gosh. And matuto tayo na kung hindi talaga maiwasan na madala ng emosyon na ipaglaban mo kung sino yung candidate mo, siguro mas better na lang din gawin mo siya sa paraang hindi ka nakakapanghamak ng kapwa-tao mo or maliitin yung belief system nila or yung paniniwala nila. And yung parang hindi naman tinataas mo masyado yung sarili mo na parang ikaw lang yung mas nakakaalam ng tama and yung paniniwala mo is yung mas higit sa kahit kanino. Kasi parang ano naman yan, parang self-righteousness naman yun. Um, Matutong magpahayag ng sariling damdamin nang hindi mo kailangan manghamak ng iba. And kung ako, wag niyo na lang tanongin kasi, oh my gosh, maraming palaaway sa social media. I want peace more than anything. And kung ikaw yung isang tao na gusto mo rin bumabalik sa yung peace, hayaan mo ko maging peaceful. Thank you. Love you. Makaligo na.